Good morning sa ating lahat and nandito na naman ako na hindi naman bago sa inyo na yung pagtayo ko dito siguro mga ilan na rin na. And sa mga first time na makadalo, medyo nape-pressure ako sa inyo. Kasi di natin alam, baka mas marunong pa pala kayo, di ba? Or mas may alam. Sabi nga no, na nabanggit kanina na hindi madali yung pag-iisip ng mensahe. Tama ba? For 1 week, lagi akong nag-scroll-scroll sa Bible, naghahanap ng kung ano ba yung i-share. Ang gusto ko nga sana yung light lang eh. Like, siyempre, di ba, pag si Pastor, sermon eh. Tama? Alam niyo yan, tama? Pero gusto ko sana na yung magiging source of comfort ba, kumbaga. Na, like, for example, how to be a happy Christian, something like that, di ba? Napakaganda nun, parang mamamotivate ka na, ay, ganito lang pala yung gagawin ko para sumaya. Ganun sana yung hinahanap ko. Kaya mga tips on how to manage God's blessings to us, di ba? Mga typical messages. Pero, alam nyo, no? Nung dumating sa akin tong message na to, kahit ako parang napatunganga na lang akong ganun. Parang, imagine niyo ako nakaupo. And then, habang nagbabasa, parang nung nakita ko to, parang, alam mo yung nalugmok ka. Diba? Actually, nalugmok, isang keyword natin yan, no? Yung English niya. Alam niyo ba yung English ng nalugmok? Hindi na. Kahit ako kagabi ko lang nalaman, no? Actually, una ko nalaman yung English. Na yun pala yung English na itong word na to, which is yung nalugmok na. Pero yung English word, yun yung magiging isa sa pinaka-focus natin. Amen ba? So, alam nyo, malumanay ako, pero still, ilaan nyo yung pandinig nyo. Amen? And bagaman mas bata sa inyo, sa karamihan, hindi naman yun yung basihan para sa kung makikinig ka o hindi sa nagsasalita. Tama ba? So pare-pareho tayo dito na ngayon lang maririnig itong message dahil bagaman ako yung nagsulat, hindi ko pa rin na ng buo. Kumbaga na-rehearse talaga. Sabi ko nga kay Kuya JP, simula alas 8 hanggang mag-alauna ng gabi, naggagawa ako. Dire-diretso. Ang tanda ko na pala. Diba? Sa mga edad ko, dapat lang ako nag-chill lang ako eh. Pero imagine nyo, di ba, kakatugtog, tatayo. Minamana ko na ba? Wag. Anong amen? Diba? So, bago lahat, no, bago pa natin makalimutan, tayo muna yumuko muli at manalangin. Lord God, pinupuri ka namin sa umagang ito, pinapasalamatan na muli meron kaming pagkakataon upang makapakinig ng inyong mga salita, Lord God. Gaya ng inyong pagsama sa amin sa praise and worship, Lord God. Gayon din na dalangin namin, Lord, na patnubayan niyo kami sa aming pakikinig, Lord God, at maging sa aking pagbabahagi ng inyong mga salita, Lord God. Bagaman may kapagurang physical, Lord, alam ko na ikaw ang magbibigay kalakasan sa akin, Lord, upang may bahagi ito, Lord, sa aking mga kapatiran and maging kagamit-gamit, Lord God, sa bawat isa. Na pagmumulan ng lakas ng loob, Lord God, upang magpatuloy sa iyong gawain, Lord. Sa inyo po magmula ang karunungan, Lord, and naway mabuksan ang puso at isipan ng aking mga kapatid upang tanggapin ang mga salitang ito, Lord. Lumalapit kami, Lord, at napapakumbaba, humingi ng kapatawaran at paglilinis sa aming mga kasalanan, Lord, upang sa aming pakikinig ay magkaroon ng space, Lord God, ng inyong mga salita sa aming mga puso. Patnubayan niyo kami, Lord God, kayo pong manguna at maging sentro ng gawain ito, Lord God. Sa inyo pong papuri, luwalhati at pagsamba sa dakilang pangalan mo, Jesus. Amen. Sige, palakpakan muna natin si Lord. Habang tumatagal akong umuulit, nag-preach, lalo akong kinakabahan kasi umihirap yung messages. And alam natin yan, the moment na narinig natin yung message, anong next? Application, tama? So sorry kung maririnig natin itong message na to. Ang next kasi niya is application. May isang verse tayong babasahin mamaya, no? Inuunahan ko lang. Na share ko na nga sa inyo para magka-idea kayo. Ang sinasabi dito, no? Na kung saan ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa kaya nagkakasala. Mamaya babalikan natin yan. Pero binigyan ko lang kayo ng idea na pag narinig na natin itong message na ating maririnig ngayong umaga, pag hindi natin sa ginawa, is magkakasala tayo.
Hindi lang naman dito, di ba? Alam natin, pagka kailangan natin tumulong, pero hindi ka tumulong. Alam mo na may nangangailangan na kapatid at hindi mo tinulungan. Ikaw ay nagkakasala. Basically, ganun ang ibig sabihin niya. So siguro nag-iisip-isip na kayo na kung ano ba yung ating pag-uusapan. And nabanggit ko kanina na may kaugnayan sa salitang lugmok. Which is sa English, ang English ng salitang pagkalugmok is fallenness. So, di ba natin sabihin, fallenness. Pag sinabing fall, di ba, bagsak or pababa. Maraming definition yung fall. Depende kung paano natin gagamitin. Pero kung i-relate natin sa salitang pagkalugmok, ano ba yung meaning ng pagkalugmok? Parang mabigat na pagkabagsak, di ba? Hindi lang siya yung na-down ka lang eh. Di ba? Parang literal na lugmok eh. Parang hindi ka lang kabut, parang gumanon. Parang talagang flat na sa sahig, di ba? Or kung may ibababa pa yung lupa, ganun kababa yung ipinagsak mo. Tama ba? Nagigets nyo ba? So, alam niyo yung style ko, no? Kailangan dinidefine natin talaga para maunawaan natin yung mga next na pag-uusapan. Okay ba? So, explain ko ng maigi, no? Kung hahaba man ako, pasensya na dahil gusto kong maunawaan nyo. Yung notes ko kasi puro English, so gusto kong himay-himayin. Kasi sayang naman kung nandito na tayo, hindi pa natin maintindihan. Okay ba? Nandiyan pa kayo? Okay. Punta tayo sa Romans 3:23. And isa to sa pinakasikat na verse din naman, no, na alam natin. Pwede ba natin basahin? No? 1, 2, 3, read. Wow, sabay-sabay. Ako basahin ko na. For all have sinned and fall short of the glory of God. Napaka-direct, di ba? Sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Napakabigat na talata. Tama ba? Isa-isayin natin na sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat. Pag sinabing lahat, walang exempted. Hindi naman sinabing ako is hindi nagkasala. Kayo lang. Tama ba? Nakukuha niyo po ba? At sinabi rin, no? At walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang sino man. So imagine, no? Kahit pala yung mga tao sa Bible, hindi rin nila naabot yung kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? Sabi ko pa lang kayo na gusto ko yung message, yung masaya. Bigla parang ang bigat ng verse pa lang, di ba? Natatakot ako. Ba't ang tahimik nyo? Nandiyan pa kayo? Intro pa lang tayo, mas mabibigat pa yung mamaya. So, buhatin yung maigi, no? And tanggapin natin yung mga to. Okay ba? Para sa atin din to. Basahin ko ulit ha. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bago ko pa makalimutang banggitin, ang titulo ng ating mensahe ngayong umaga is pinamagatang The Consequences of Fallenness. Ano ba yung consequence or kapalit or bunga ng fallenness? Nakuha po ba? Actually, may previous message na ako na halos same yung structure, which is yung the cost of following Jesus. Although yon nasa medyo bright side, no? Like, yung cost daw na pagsunod kay Jesus is yung ating comfort, di ba? Priorities, and ano pa kasing isa. Di ba? And same structure, no, na meron din namang consequence yung fallenness or pagkalugmok. Sabi dito, no, fallenness or yung pagkalugmok is a state of moral or spiritual decline, degradation, or being distant from an ideal state. Naunawaan niyo po ba yan? Ulitin ko po, no, subukan ko pang ipaliwanag sa Tagalog. At tukoy niya, ang fallenness or pagkalugmok ay isa daw state or kalagayan kung saan yung ating moral or spiritual na pamumuhay ay nagkakaroon ng decline or pagbaba. Pag sinabing decline, pababa. Tama po ba? Degradation. Actually, mas severe lang na decline to. Or being distant from an ideal state. Lumalayo tayo sa ideal state. So, focus din natin yung word na ideal state. No? Pag sinabing ideal state, ano bang meaning na ideal? Diba? Parang yun yung kanais-nais. Tama ba? Marami ring meaning yung ideal. Depende kung sa magagamitin. Halimbawa, sa mga kababaihan, ano ba yung ideal man? Diba? Tall, handsome, naka-blue.
naka-whites na sapatos. Ganyan yung mga ideal man, di ba? Thank you, Kang Juan. Di ba? Yun yung ideal. Pero pag dinugtong natin yung state, ideal state, ano ba yung ideal na kalalagayan? And sabi ng mundo, ang ideal state daw, or yung pagkakaroon ng magandang kalalagayan is subjective. Pag sinabi subjective, parang base sa ating pananaw. Gaya nga na sinabi ko, pwedeng yung ideal mind ni Sailin na iba sa ideal man ni Sister Joanne. Tama? Pwedeng yung gwapo para sa'yo, sobrang gwapo para sa kanya. Or pwede rin namang yung magandang damit sa'yo is hindi maganda para sa kapatid mo. Tama ba? Dahil subjective nga. Iba-iba tayo ng pananaw kung ano yung ideal state. Pero ang sabi sa Bible, no? Or actually, hindi naman directly sinabi. Pero kung i-assess natin kung ano yung mga sinasabi, ang nabanggit dito is that ideal state of a Christian's spiritual life has a standard. Diba? Kasi pag in-apply natin yung sinasabing subjective, yung ideal state, so sabihin, pwede nating tignan na yung mga Kristiyano palang tunay is hindi nagsisimba. Kasi para sa'yo, pag hindi ka nagsisimba, doon ka nagiging tunay na Kristiyano. Nakita niyo ba? Kung ano yung ibig sabihin ng tinutukoy dito na ideal state. Kapag naging subjective tayo sa pananaw natin kung paano yung tunay na Kristiyano, at tinignan nga natin sa ganong paraan, ay dapat yung mga Christian, ang pananaw ko sa totoong Christian, dapat nagsisimba lang paglinggo. Yan lang. Yan lang halimbawa yung iyong pananaw sa isang totoong Kristiyano. Subjective, di ba? Or sa sarili mo lang pananaw. Pero sa kapatid mo, sa kanya, hindi, dapat ang totoong Kristiyano nanonood lang sa online. Kapag nagsimba ka ng face-to-face, hindi ka na totoong Kristiyano. Yan yung pananaw niya. Pero kung sabi nga, kung titignan natin yung pattern ng Bible, ideal state of a Christian spiritual life has a standard. So sabihin, merong isang sinusundan. Or meron isang basis, kumbaga. Merong criteria para masabing nasa ideal state ka. Nakuha niyo po ba? Para pare-pareho, standard. Di ba? May isa lang na sukatan. And maraming binabanggit sa Bible kung ano yung mga bagay na dapat nating sundin upang maging Kristiyano na nasa ideal state, di ba? Yung dumalo sa gawain, magbasa ng Biblia araw at gabi. Actually, hindi lang magbasa, mag-meditate, tama? And manalangin ng may pasasalamat, etc. Marami, hindi lang yan. Di ba? And kung titingnan natin, halos baka hindi man natin nasusunod yan. Tama ba? Siguro meron naman dito na nakapagbasa talaga or meditate day and night. Meron din na nanalangin. Sa sobrang haba ng panalangin, kinabukasan na yung amen. Di ba? So, doon pa lang, makikita natin na nagkakaroon din tayo ng fallenness. Nakita niyo ba yung pagkakadugtong-dugtong nila? Ako po kasi mag-proceed nang hindi natin naiintindihan. Nakita niyo? Nakasunod papasok yung fallenness. Kasi merong ideal state. Meron dapat tayong sitwasyon na dapat yun, yung magiging kalalagayan natin para masabing, eto na. Parang nandito na ako sa peak ng pagiging Christian ko, for example. Diba? Although hindi talaga natin marireach yung peak dahil sinabi nga kanina na wala nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. Amen ba? Sabi dito, there is an ideal state or desirable image for our spiritual life. Diba? Kahit yung mga karakter sa Biblia na hindi ba para silang role model din sa atin. So sabihin, pwede rin palang sila yung maging reference or ideal person natin na ating i-imitate. Pero alam nyo, tulad lang din natin, yung mga man of God sa Biblia is nagkaroon din ng inequities or mga kasalanan. Tama ba? Kaya babalik tayo sa Romans 3:23 na lahat ay nagkasala. Kahit si Adan, si Eva, si Cain, si Abel, lahat. Diba? Lahat tayo nagkasala. Inequities causes spiritual decline. Assuming, nandun tayo sa ideal state natin, lalo na pag mga bagong Kristiyano, di ba? Yan nga yung sinasabi nila, sobrang init. Tama ba? And siguro na-experience ng karamihan to, lalo na kung bagong convert, bagong balik, di ba?
Yung tipong may mga joke pa nga dati sa amin na gusto mo, lagi ka na lang nasa simbahan. So, sobrang init mo. Tama? Na-experience ng iba yan. Meron po ba dito na nakaranas ng ganun? And napakasarap naman, sa totoo lang, ng ganong kalalagayan. Sabihin mo natin yun yung ideal state natin. Kung kulang na lang, doon ka na sa bahay ni Pastor tumira, di ba? Yan, si Kuya Joel, dati ganun eh. Na tipong talagang siya yung buntot ni Papa. Kung saan man mapunta is nandoon. Tama ba? And isipin natin yun yung ideal state. Kunwari lang muna, para lang meron lang tayong basis, no? Pero pumasok yung inequities or pagkakasala or pagkakaroon ng kasalanan. Tama? Ito tayo. Ito yung level natin. Sabihin natin ito yung highest natin. Kahit wala mang high na makakaabot talaga sa Lord. Itong high na to, no? Siyempre, minemaintain natin. And then, masaya tayo nagpo-proceed na dumadalo sa gawain. Pero, pumasok yung pagkakaroon ng kasalanan. Regardless kung anong kasalanan, maliit, malaki. Di ba? Kasalanan ay kasalanan. Pumasok yun, no? Dahil sa pagkakaroon ng kasalanan or pagkukomit natin ng kasalanan, nagkakaroon ng pagbaba or spiritual decline. Tama? So kung ito yung ideal state, ito dapat yung lugar natin. Pero dahil nagkakaroon ng kasalanan, bumababa. Na-imagine nyo ba? Hello? Okay. Nilalakasan ko na po para, Ulitin ko, ito yung ideal state natin. Okay? Pero nagko-commit tayo ng sin. And sabi nga, wala namang hindi nagko-commit ng kasalanan. Kahit ngayong moment lang na to, baka nagkakasala ka na. So sabihin, kung nasa ideal state tayo dati, nagkakaroon ng pagbaba dahil sa kasalanan. Diba? Para tayong sumisingaw dahil dun sa kasalanan nating nako-commit. Ang masaklap doon, lahat nga ay nagkasala. So paano natin i-maintain yung ideal state, di ba? Kung lahat ay nagkakasala, araw-araw ka nagkakasala, kawawa na tayo. Parang wala na tayong kinabukasan. Tama? Parang wala nang hope para makaabot or makapunta at maligtas. Di ba? Naunawaan niyo po ba? Di ba? Dapat masaya tayo sa topic natin, tapos bigla, parang we're doomed. Di ba? Lahat tayo ay mamamatay, mapapasa impyerno. Kumbaga, ganyan ang idea. Sino ba dito hindi nagkasala ngayong umaga o ngayong araw? Meron po ba? Di ba? Wala. Amen ba? And napakabigat na katotohanan. Experiencing spiritual decline means that we were formerly at the ideal state. Or sa mga mahilig sa basketball, ang tawag nila dito, prime. Alam niyo yung prime? Parang halimbawa si Jordan, ang prime niya is noong kabataan niya, di ba? Yung tipong talagang magilas, tas kahit nakapikit pa yan, nasi-shoot. Yun yung prime. Pero pag tumanda ka na, sumasakit na yung tuhod, kahit pagtakbo, nahihirapan na, di ba? Yun yung meaning, yun yung para lang madali. Prime, ideal state, yan yung gagamitin natin term para lang mas mag-get natin, nakaka-relate, di ba? Na dati tayo, nasa prime state natin, nang tayo yung mga bagong Kristiyano, di ba? Kahit naman pagbago yung sapatos mo, talagang aalagaan mo. O parang ganun din, nung bago yung pagkakakristyano mo, talagang todo alaga. Tipong ayaw mo nagkakasala talaga, tapos sobrang hinahon. Di ba? Pero nung tumatagal, dahil nga sa sin, nagde-decline. And lahat naman tayo dyan is guilty. Babalik at babalik tayo sa kanina, lahat tayo nagkasala at wala nakakaabot or nakaabot man sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen ba? Naunawaan niyo po bang ibig sabihin ng fallenness or yung pagkalugmok? And ganun din, no? Tandaan din natin yung ideal state. Okay? Medyo binibilis ako dahil mahaba yung aking notes, pero magpaproceed tayo, no? So, kung ganun, no? Na pagka tayo nagkakasala, nagkakaroon ng fallenness, natural na meron itong consequence, gaya nga ng ating title. Di ba? The consequences of ano po yan? Fallenness. So sabi dito, no, fallenness results to sin. Yung sin na to is acronym. Parang last time, yung approach ko rin, di ba yung AID? Anong meaning ng A? Anong meaning ng I?
Anong meaning ng D? Ngayon naman, anong meaning ng S, I, tsaka N? Para madali nating matandaan. So may clue na kayo, 3 yung pointers natin. Yes. Last time, naka 9 pointers ako simbang gabi. Ang tinutungkol ko lang naman, pasalamatan ng Diyos, pero 9 pointers, di ba? Ngayon, 3 lang naman. And alam nyo, no, sabi nga kanina, walang sino mang nakaabot. So pag naririnig natin yung walang sino man, so sabihin, kahit nga si Adan, si Eva, gaya ng nabanggit ko kanina, and even yung mga isasample natin ngayong umaga, kahit sila, matataas na tao, pero kasama rin pala sila sa mga hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And simulan natin, no, sa letter S. Fallenness results to sin. Or, kapag isa-isay natin, fallenness results to S, which is separation. Pwede natin sabihin, separation. Familiar lahat sa word na separation. Ano meaning niya, di ba? Parang pagkakahiwalay. Maraming pwedeng interpretation, no? Depende nga kung saan natin gagamitin. Pero pag sinabing separation, sabi dito na, the division of something into constituent or distinct elements. Puro definition, no? May English talaga. Ang ibig sabihin lang nun, kung ano yung pagkakaintindi nyo, nahihiwalay. Tama? Kasi pag sinabing separation, parang process yan Separate, paghiwalay na, or separated, rather. Pero pag separation, yung nahiwalay, di ba? Depende lang sa ating tense, kung ano yung gagamitin natin. So kung titignan natin, kung sinabi natin, fallenness results to separation. So sa Tagalog, ang pagkalugmok is nagbubunga or nagresulta sa pagkakahiwalay sa Diyos. Tama ba? Hindi ko lang dinagdagan ng mga next yung separation kasi iniisa-isa ko lang yung S-I-N, which is yung una nga, separation. So explain ko na lang ng swiftly, no, na once we commit sin, lumalayo tayo sa ideal state, sabi nga kanina. And pag nalalayo tayo sa ideal state natin, ano nangyayari? Nagkakaroon ng separation. Okay? Yung tatlong yon magsasanga. Ideal state, nagkaroon ng sin, nagkaroon ng decline sa ating spiritual life. Ang next is yung S muna. Pero actually yan, sunod-sunod yan. S, I, N. Pare-pareho sila ng level. Na dahil sa kasalanan, nagkaroon ng decline. Dahil sa pagbaba ng ating spiritual life, nagkaroon nga ng separation. S muna tayo. Pero lahat yan dahil sa decline. Kasi hindi natin naingatan ng maigi yung ating spiritual life or Christian life. Di ba? Nakita niyo yung domino effect? Nabi-visualize niyo po ba? Okay? Mahalaga na maintindihan niyo yun, no? Kasi dugtong-dugtong sila Parang, paano ko masasabing nasa fallenness na ako or nalugmok na ako, di ba? Kailangan maintindihan niyo. Okay ba? Kaya inuulit-ulit ko Di ba ulit-ulitin, basta naintindihan. Okay ba? Meron pa po ba na hindi nakakasakay sa usapan natin? Meron na, okay naman po. Okay. Sabi ko kanina, no, itong mga example natin is mga tanyag na karakter sa Biblia. O sabihin natin, actually, isa nga sila sa pinakamatataas talaga. Unahin na natin sa separation, si King Saul. Familiar kayo kay King Saul? Actually, ito, medyo mahaba yung storya nila. Kaya, nag-search na lang ako ng mga summary online. Kasi, kung babasahin ko lahat yung istorya ng mga sasample natin ngayong umaga, baka next month pa ako makapag-share. Kasi ang dami kong babasahin book, no? Pero kinuha natin yung pinaka-highlights nila and ano ba yung mga naging pagkalugmok nila. Imagine, no? Even a king experience fallenness. Di ba? Tayo, normal lang tayo, di ba? Sa pananaw natin, normal lang tayong nilalang. Average lang ako. Ako pa kaya. Si Saul nga na unang hari, tandaan nyo, unang hari ng Israel. Actually, meron naman sila mga leaders that time, pero hindi pa united yung mga Israelites. Siguro yung iba hindi masyadong familiar. No? Kahit ako, kakabasa ko lang talaga this week sa pagbabasa ko, doon ko lang din talaga sobrang na-appreciate yung mga kwento nila. Dahil ang hahaba nung sa Old Testament, di ba? Nakakabagot yan, puro istorya. Ang anak ni ganito, ang tatay ni ganyan, ang kapatid ni ganito. Hindi mo nga mabigkas, nilalaktawan mo lang sa mata mo, di ba?
Ang pangalang King Saul, no, ang meaning ng Saul daw is as, A-S-K-E-D. Alam niyo bakit? Hindi ko sure kung nauna yung definition or yung pangalan niya dati nang may ibig sabihin. Pero ang sabi dito, no, na ang Saul nga daw, ang ibig sabihin is as. Kasi nung panahong yon, nung panahong hindi pa talaga united yung mga tribes of Israel, nagde-demand sila kay Lord ng hari. Di ba? May trivia na naman kayo. Ha? Parang si Bartimeo. So ngayon naman, si Saul is siya yung haring hiniling. Tama? Or yung the requested king. O the asked king. Hiniling ng mga Israelites na may mamuno sa kanila. Sa totoo lang, nasaktan si Lord dun nung binabasa ko yung mga parts, no? Na kung saan, imagine, siya na nga yung hari ng mga Israelites pero nag-demand pa sila ng isang hari. And bago pa man i-anoint or i-appoint si Saul, pinakita naman ni Lord sa mga Israelites kung ano yung mangyayari kapag etong si Saul yung namuno. And nagkaroon din naman ng mga hindi ka nais-nais. Actually, lahat ng example natin nagkaroon ng hindi ka nais-nais na pangyayari sa buong pamumuno nila. Nasusundan niyo pa? Okay? Sabi dito, no, mabilis ang kwento kung ano yung background, no. Saul started very well, or started out very well. So, nung siya'y namuno, o sa pasimula ng kanyang pagiging hari, maganda. Maganda yung, kumbaga, trust rating, di ba? Talagang swak sa mga Israelites. Parang, ay, the best si Saul. Marami siyang napapanalong gera. Tapos, di nyo na itatanong, ideal man din siya. Tall, dark, and handsome. Sabi dito, no, siya pa nga yung pinakamatangkad nung panahong yon sa mga Israelites. Kasi may mas matangkad pa sa kanya eh. Diba? And siya rin yung pinakagwapo. Actually, sinabi talaga to sa Bible, no? Ang sinabi pa dito, no, he went on to lead the nation through several military victories. So marami siyang napanalong laban. Diba? Napakalaking milestone, tama? Sa isang hari. Tapos, nung kapanahunan din niya, is naabot niya yung pinakatuktok ng kanyang kasikatan. Nagkaroon din siya ng prime pala, no? Prime King Saul. Parang, siguro na mga kabataan din niya. Kasi may sinabi dito na competent military leader din siya. Talagang, pag sabing competent, di ba? Parang kaya niyang gawin talaga kung ano yung ginagawa niya. Tama? Meron siya ng mga characteristics ng isang mandirigma. Tama? And ganoon din yung pagiging hari. Kasi nga, napanalo niya yung maraming laban. Hindi natin iisa-isahin yung mga yon. So, doon pa lang sa mga binanggit kong yun, makikita natin na naabot ni Saul yung ideal state. Diba? Hindi lang siguro inisa-isa na nagbabasa siya, na nalalangin. Pero siyempre, bilang na-appoint or in-anoint din, di ba? Parang honor na yon. Galing na sa Lord yun. Yung talaga sa kanya bilang maging hari ng Israel, di ba? So, masabi natin yung ideal state, tama? Sino ba dito yung nangarap maging hari? Meron ba? Wala naman, no? Presidente. Ako mayor dati eh. Kaso hindi ko kasi kaya magkapampangan. Kaya datang halalan, ayo po kakalingwan. Joke lang, okay? Pero bamiyak pa ako. Pinangarap ko talaga yun. Okay? Kaso yung pagkapampangan lang talaga yung umahad lang sa akin. Soon, malay niya, ma-master ko, di ba? Tapos papasemento ko lahat yan. Gusto niyo ba yan? Number 3. So yun nga, no? Maganda yung naging simula ni Saul. And bilang hari, napakagandang milestone nga noon. Pero alam niyo, no, nagkaroon din siya ng downfall. Actually, sa mga example natin mamaya, si Saul yung masasabi kong pinakamasaklap, yung naging downfall. Pag sinabing downfall, yung pagkabagsak na to, or fallenness na. Kasi nagkaroon ng sin. Diba? Andun na siya eh. Diba? Nasa peak na siya. Nasa peak na siya ng kanyang katanyagan at saka yung state niya. Sabihin natin close sila ni Lord. Kasi hindi naman niya mapapanalo yan kung di will ni Lord. Tama? Kasi kahit gaano pa karami yung military mo that time or sundalo mo, kung gusto ni Lord na matalo ka, talo ka.
Tama. Pero yun nga, no, sabi dito, a series of very serious blunders. Pag sinabing blunders, ang pangit nga ng, ano, no, ang sagwa ng meaning niya dito. Pag sinabi palang blunders, stupid or careless mistake. Imagine mo yun, hari ka, nagko-commit ka ng careless mistake. Pag sinabing careless mistake, di ba parang di mo pinag-isipan. Gagawin mo lang. Pero imagine mo, hari siya, hindi niya naisip na may nasasakupan siya, na madadamay. Di ba? Tsaka yung connection niya or yung status din niya. Di ba? Tsaka yung parang kabud lang siya nagde-decide nang hindi niya kinokonsulta si Lord. Nagkaroon siya ng moment na ganun. Siguro dati kinokonsulta niya, kaya nga nananalo siya, di ba? Pero siguro, yun nga, may sitwasyon kasi doon na parang natakot sila. Na kung saan kahit yung mga sundalo niya tumakbo kasi nakikita nila yung mga Philistine or mga Filisteo na ang dami. Ang daming sundalo. Natakot sila. Umalis yung iba niyang sundalo, tumakas. And syempre naiwan siya. Tsaka yung ibang natitira. Kung di ako nagkakamali, mga 600 na lang ata sila versus tens of thousands of Philistines, di ba? Imagine yun, dinaig pa yung Spartan. Diba? Although 300 lang yung Spartan, pero sila, mas marami naman kasing kalaban nila. Di ba? Alam niyo ba yan? And yun nga, no, na dahil sa takot niya, nag-attempt siya, or actually ginawa niya na maghandog. Yung handog na yun, kumbaga, parang ina-announce niya doon sa mga kalaban na, okay, peace tayo. Parang something like that, na ceasefire. And hindi naman yun ang will ni Lord. Kasi hindi niya nahintay si Samuel. Hinintay dapat niya si Samuel yung darating doon. Hindi ko alam kung yung purpose ba ni Samuel is maghandog din or siya yung mangunguna sa pagkilos. Pero sabihin, nasa takot niya, dahil nga nakikita niya yung mga kalaban na paparating, gumawa siya ng kilos o yung blunder nga. Stupid and careless or careless mistake na hindi siya kumonsulta, di ba? And kasalanan yun na tinuring ni Lord. Nakakuha niyo po ba? Tinuring ni Lord na kasalanan. Actually, si Samuel mismo, sinabi niya kay Saul na mali yung ginawa niya. Di ba? Ba't di siya hinintay? Ganun. Hindi ka dumating sa tamang oras na pinag-usapan, sabi ni Saul. Pero still, di ba? Hindi siya nagstay doon sa faith and tiwala sa Lord. Gumawa siya ng sarili niya. The unauthorized sacrificial offering was greatly driven by fear, which shows lack of trust to God. Kahit naman siguro tayo, makita natin yung mga kalaban, di ba? Or yung even yung problems in life. Kasi pwedeng kalaban sa buhay yan. Na parang hinahabol ka na or pinupuntahan ka na ng mga kalaban. Hindi ka po matatakot at gagawa ng sariling move. Di ba? O meron kang babayaran. Yan, nag-blunder, gumawa ka ng careless mistake. Nangutang ka kaagad. Hindi mo alam, meron palang ipapahatid sa'yo si Lord. Last minute. Parang si Samuel na last minute dumating. Diba? Hanggat wala pa doon sa sitwasyon, hindi pa naman siya napahamak, hindi pa naman siya dumugo, hindi pa siya namatay. Diba? Napangunahan lang siya ng takot. Pero dahil doon, nagkaroon na siya ng fallenness or pagkalugmok. Naintindihan niyo po ba? Hindi lang po yun yung isang downfall ni Saul, no? Saul's downward spiral continued as he failed to eliminate all of the Amalekites and their livestock as commanded by God. Sinasabi kasi ni Lord, isa to sa mga parang conquest na sakupin or patayin lahat ng mga Amalekites. Bata, matanda, babae, lalaki, kahit sanggol, kahit yung mga hayop nila, is patayin. Merong parts sa ito nga 1 Samuel 15:3 na sinabi lahat ng instruction sa pagsugod nila or pag-atake sa mga Amalekites. Clearly, patayin lahat. Diba? Pero nang ginawa ni Saul, tinira niya yung ibang mga livestocks. Diba? Ang rason niya, iaalay niya sa Lord. At yung hari ng mga Amalekites is hindi niya pinatay din agad. No? Hindi ko na nabasa kung talagang hindi ba niya pinatay or parang, alam niyo yung tradition kasi na may ibang hari nun, ihuhulihin muna yung leader, di ba, bago patayin directly. Pero yun nga, kung titingnan natin yung instructions ni Lord, no? Lusubin mo ang mga Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Ang linaw ng sinasabi, di ba? Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno.
maging hayop, di ba? Bata, matanda, is pinapapatay. Pero ang ginawa nila, no? He decided to spare the life of King Agag along with some of the choice livestock. Di ba? Tapos, sinubukan pa niyang pagtakpan yung ginawa niyang yun. So, hindi lang siya nag-disobey, nagsinungaling pa siya. Tama? So, sin na naman. The disobedience was the last straw, as God would withdraw His spirit from Saul. Dito na papasok yung separation. Naintindihan niyo ba yung binasa? Sinabi dito na, this disobedience, o yung hindi pagsunod ni Saul na yun, kung saan hindi niya pinatay lahat ng Amalekites, yun na yung parang, kumbaga, binigyan siya ng ano ni Lord, na pag ito, hindi ka pa sumunod. Or dahil hindi mo sinunod itong huling ito, iwanan na kita. And napaka ano no, kung siguro tayo makaka-experience parang napakabigat sa loob. 'Di ba? Yun nga lang tao yung iiwan sa iyo. 'Di ba? Halimbawa, may pamilya kang mag-ibang bansa. Actually, ayoko kasing banggitin yung may nag-iwalay eh. Sorry. 'Di ba? Baka pag naiwanan ka, 'di ba? Yung tao nga lang yung mawawala, ang sakit na. What more kung si Lord yung maihiwalay, 'di ba? Na-feel niyo na ba 'yon? Iniwan kayo ni Lord. May nag-amen eh. Tawagin niyo po ulit si Lord. Okay? So, ano yan? Nakakatakot, di ba? Alam niyo, may mga sitwasyon din dito sa buhay ni Saul na meron dito, no? Mamaya, balikan natin. Explain ko lang muna to. O sinabi nga na dahil dun sa hindi niya pagsunod na dapat patayin niya yung mga Amalekites, kasalanan, di ba? Disobedience. And nagkaroon ng pagsisinungaling. So, yun yung naging rason ni Lord para umalis na or iwanan na siya. At lumipat na yung Holy Spirit, di ba? Holy Spirit pa, hindi lang yung mismong, actually, pag Holy Spirit, nandun na lahat, di ba? Presensya ni Lord, yung wisdom ni Lord. And iniwan siya. So, parang hari na lang siya na wala nang laman. Namumuno na lang siya para lang mamuno. Pero wala na yung karunungan, wala na yung guidance ni Lord, di ba? Napakahirap nun. Parang tayo, mamumuhay ka lang ganyan. Huminga ka lang, natatrabaho, kumakain, pero parang wala ng essence. Hindi sense, ha? Wala ng essence. Yung buhay. Parang hindi mo alam yung purpose, di ba? Wala ng sigla, wala ng saya. Ang nangyari, no, kapalit ng Holy Spirit ni Lord, ang binigay naman ni Lord is masamang spirito. Sabi sa 1 Samuel 16 verse 14, samantala, ang spirito ni Yahweh ay umalis na kay Saul. At sa paintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap kay Saul. Hindi lang pala iniwanan ng Holy Spirit. Ang nangyari, napalitan pa ng masamang espiritu. Grabe yung downfall niya, di ba? Kaya kung titingnan natin, no, sabi dito, sin, even of a great man, will separate us from God. Di ba? Hari na to, pero dahil sa pagkakasala niya, nagkaroon ng separation. Tama. Naunawaan niyo po ba? Yun lang naman yung gustong tukuyin dito eh. Na dahil sa kasalanan, nahiwalay si Saul kay Lord. Tama? Ganun din tayo, hindi tayo excuse. Kung tayo, no, magkakasala, malalayo rin tayo kay Lord. Gusto niyo ba yan? No, amen, di ba? Separation from God is just the beginning. So, tandaan natin yun. Pasimula pa lang yung separation. Once na na-separate na tayo, troubles and even death will follow. Kasi, ano ba yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Tama? And kaya nasabi ko rin na napakasaklap ng kwento ni Saul. Alam niyo bang siya is parang kinurse na sila na mamamatay siya at ang kanyang mga anak. May bahagi sa 1 Samuel na yun, no, na kinurse na sila na mamamatay siya at ang kanyang anak. Ang masaklap pa doon, no, bandang huli, nung siya'y sugatan na, napatay na yung mga anak niya. Ayaw niyang mapatay siya ng mga Philistine. Ang ginawa niya, siya na lang yung pumatay sa kanyang sarili. So kung titingnan natin, alam natin, pagka ikaw yung pumatay sa sarili mo, di ba, hindi ka mapupunta sa kalangitan. So kung titingnan natin yung part na yun, parang isa pala siyang hari, na isa siya sa mga hari na hindi nakarating sa kaharian ng Diyos. Nakuha niyo ba? Possible. Hindi directly sinabi, pero kung titingnan natin yung ating belief, di ba, na kinitil niyo yung sariling buhay niya, marahil di niya namana yung kaharian ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Sabi dito, no, in the end, Saul and his children died
Saul by his own sword, and his children by the Philistine. Yun yung sinabi ko, di ba? Na namatay silang lahat. Hindi lang troubles sa pagiging hari yung naranasan niya, kundi maging kamatayan. So imagine niyo yung separation na nangyari, di ba? Actually, bago pa siya mamatay, meron din nangyari dito, no? Na kung saan may kalaban na naman. Kasi buong time na to, mga Filisteo yung kalaban nila. Hanggang sa panahon naman na to, yung Israel at mga Philistine yung magkakalaban. No? Na kung saan iniwanan na siya ng Holy Spirit. And kahit ganun, no, nagtatanong pa rin siya kay Lord kung ano yung dapat niyang gawin para harapin yung mga Philistine. Pero alam niyo, sabi dito, no, nanginig sa takot si Saul na makita niya ang hukbo ng mga Filisteo. Nang sumangguni siya kay Yahweh, hindi sumagot si Yahweh, kahit sa pamamagitan ng panaginip, ni sa pamamagitan ng Urim o ng mga propeta. Nakita niyo yan? Naintindihan niyo? Nandiyan pa po ba? Baka hindi niyo na naintindihan. Dami ko sinasabing impormasyon. Pero ang sinasabi lang dito na dahil iniwan na siya ni Lord, sabi, no, nang sumangguni siya kay Yahweh, hindi sumagot si Yahweh. Nakakatakot yun, tama? Alam mo yung nag-pray ka pero parang hindi mo ma-feel yung connection. Parang alam mo nang wala ka ng wala ka ng pag-asa nun, di ba? Kaya tinanong ko kanina, sino ba dito yung, kasi tinanong ko, may nag-amen kanina. Sino ba dito yung hiwalay na kay Lord, di ba? Nakakatakot yun. Tama? Pag separated ka na kay Lord, napakahirap bumalik. Sabi nga, pag bumalik ka, mag-aaya pa ng 7 demonyo yung demonyong umalis sa'yo. So pagka bumalik ka na kay Lord, tas 8 na sila, tas natisod ka na naman, tas bumalik ka na naman kay Lord, so magkasama na naman sila. So imagine mo ilan na yung nagbibigil sa yung demonyo ngayon kasi pa ilang beses na tayong pabalik-balik. Diba? Hindi ka lang naman siguro once na lugmok, di ba? Maraming beses panigurado. Tama ba? Or baka meron palang tao dito, hindi pa pala nalugmok. Diba? Sana, ikaw, ideal person ka namin na. Naunawaan niyo pa po ba yung pinag-uusapan? Ganyan pa po ba? Parang feeling ko, ayokong tumingin sa oras parang feeling ko tumatagal ako Sabi dito, no, isa pa, na isang verse pa sa Bible na nagsasabing yung kasalanan talaga yung naglalayo sa atin kay Lord. Sabi sa Isaiah 59:2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Diba? Napakalinaw na verse din na sinasabi niyang yung kasalanan yung naglalayo sa atin kay Lord. So, fallenness results to ano po? Separation. Nandiyan pa po ba? Parang, attention. Okay? Napakalinaw, no? Sinabi ng verse na yan, no? Na yung mga kasalanan na nagkakos ng spiritual decline or pagbaba ng ating spiritual life, yun yung naghihiwalay sa atin kay Lord. Amen. And ayaw natin yun, tama? Or merong may gustong may walay kay Lord. Wala naman, no? If we do not want to be separated from the Lord, then don't sin. Diba? Let us not sin. That's simple. Ganun kadali. Kung ayaw mong mahiwalay kay Lord, huwag kang magkasala. Kaya ba yun? Di ba nagkaroon ng challenge nun na kaya mo ba? Huwag kang magkakasala kahit isang araw lang. Kaya ba yun? Huwag kang magkakasala, huwag kang magagalit, huwag kang maninira, huwag kang magchichismis. Diba? Huwag mong papansinin yung kapintas-pintas sa kapwa mo. Tama? Huwag mong kakalimutan magbasa, huwag mong kakalimutan mag-pray. Kaya ba yun? One day pa lang siguro, kahit nga 12 hours, kalahating araw, di siguro kaya yun. Diba? Dahil yung mga tao, likas na makasalanan. Tama? And kaya nasabi ko kayo na, we are doomed. Kasi, lagi ka nagkakasala. Wala na may excuse. Kahit naman pastor, kahit musician, kahit singer, kahit leader, kahit ordinaryong member. Nagkakasala. Okay? Ano kaya matututunan natin sa message, di ba? Kung pala nagkasala, is separated masiseparate tayo kay Lord. Pero take note, hindi si Lord yung lumalayo. Nagiging wall lang yung ating mga sin para tayo kanyang marinig. Tayo rin na may kasalanan. Sino ba yung nagko-commit ng sin? Tayo, di ba? Sabi nga dito na, a sin a day keeps us astray. Diba? Parang an apple a day keeps the doctor away. Ngayon naman, a sin a day keeps us astray.
sa kasalanan araw-araw, tayo'y maliligaw. Diba? Kapag tayo nagkakasala araw-araw, maliligaw kasi nasa-separate tayo kay Lord. And ano ba nangyayari sa isang tupang naliligaw? Walang direksyon. Walang patutunguhan. And baka ang masaklap is mag-lead sa kanyang kamatayan. So, ayaw natin yan. Tama ba? Next. Anong next ng sin? I. Ang I is incompetence. Pwede mo rin sabihin, incompetence. The inability to do something successfully. Diba? Pag sinabi incompetence, parang nawawalan ka ng kakayahan para gawin itong mga bagay na to at magtagumpay dun sa gagawin mo. Marahil, no, nung medyo mainit tayo siguro or nung talagang nasa peak tayo ng ating Christian life, parang pag may gusto kang plano, tapos gagawin mo, tapos sinanggunin mo kay Lord, parang walang error, di ba? Laging natutupad or nangyayari successfully. Ano ba, Lord, gusto mo magtayo ng business, ganyan. Eh, sakto, mainit ka nun. Lagi ka nagbibigay ng dapat kay Lord, di ba? Lagi kang nananalangin, nagbabasa, etc. And tinupad ni Lord, di ba? Parang hindi mo naman mamamanage yung hiniling mong yun kung wala ka ng competence or wala ka ng mga kailangang skills, di ba? Knowledge para panghawakan or i-manage yung hiniling mo. Nakukuha niyo po ba? Pero, ang sinasabi, yung fallenness pala or pagkalugmok dahil sa kasalanan is maglilid sa ating incompetence. Nakita natin ngayon kay si King Saul. Actually, lahat itong example natin, pare-pareho silang nakaranas ng SIN na ito. Na-separate siya. Dahil na-separate siya, nagkaroon ng incompetence sa kanya. Kaya kahit yung mga iba niyang mga battles, hindi niya na napapagtagumpayan. Tama ba? So kahit pala tayo, kung tayo yung may hiwalay sa Lord, kung meron tayong battle sa buhay, hindi na natin mapapagtagumpayan. Kadugtong ng separation. Hindi naman pwedeng separated ka kay Lord, pero nandun pa rin ang competence na galing sa Kanya. Makikita natin kanina, di ba? Iniwan siya ng Espiritu ng Diyos or kapangyarihan ng Diyos. Once na iniwan ka na ng Espiritu ng Diyos, wala na. Kumbaga kasama na lahat ng mga package na binigay niya sa'yo. Kasama na yung karunungan, yung kakayahan at lakas, di ba? And iba pang bagay. Ang example naman natin dito, no? Ang sumunod na hari kay King Saul, King David. Di ba? Napakabigating tao rin na ito. The man after God's own heart. Alam niyo, para ma-consider na man after God's own heart, sabi dito, no, yung buhay daw niya is naka-align sa will ni Lord. Imagine niyo yan, naka-align yung pamumuhay ni David sa kagustuhan ng Lord. And priority niya is si Lord din. Tama? Meron ba ditong priority si Lord? Ay, mahina lang. Thank you sa pagiging honest. Diba? Meron ba ditong priority si Lord? Diba? Kahit may lakad ka. Diba? Kasi yun pala yung isang criteria para maging man after God's own heart. Diba? Parang next ka lang. Ganun kakadikit sa puso ni Lord. Sinabi rin, demonstrating deep repentance when they sin. Na kapag ba nagkasala ka, agad kang humihingi ng tawad. Tsaka yung hindi lang yung tawad na, Lord, patawarin niyo po ako. Talagang yung marubdob dapat, di ba? And si David, isa sa karakteristik niya yun, Tsaka talagang naglilingkod siya sa Diyos, di ba? Pero bagaman ganun, isa siyang man after God's own heart, nakaranas siya ng incompetence. Bakit? Dahil nagkaroon pa rin ng kasalanan. Sabi dito, pag-usapan din natin kung paano siya naging hari. Na dahil nga si King Saul is commit na talaga ng maraming mga blunders or stupid mistake, careless mistake. Pinadala ni Lord si Samuel para maghanap na ng next na magiging hari, which is si David nga. Sinashortcut ko na lamang po, Dahil hindi naman po yung story ating focus. And nung na-anoint na si David, nataon dahil nga iniwanan na tong si Saul ng espiritu. At ano yung pinalit? Masamang espiritu. Dahil doon, parang nagkakaroon siya ng uncomfort. Siguro yung parang nabivisualize ko to parang minsan parang may sanib ng konti. Parang medyo hindi napapakali. Kaya nangyari, sinadjust ng isang tauhan ni Saul na mag-hire ng isang harpist. Alam niyo yung harp? Diba? May strings na diretsyong ganun. Nataon itong si David is biyasa or magaling tumugtog ng harp. So, yun yung isang step niya na makapasok din sa kaharian.
And then, isa pa sa pinakasikat nating alam kung paano tumanyag si David is nung napatay niya si Goliath. Tama ba? Alam niyo ba yan? Pag hindi, mag-Sunday school tayo, di ba? Ganon din, no? After nung... Ay, actually, dun sa pagkakapatay ni David kay Goliath, makikita natin meron siyang competence, di ba? Kasi imagine mo, kinakatakutan ng lahat si Goliath. Pero nakuha niyang mapatay. So sabihin, meron siya ng mga skills, talent, di ba? Or in short, competence na ideal para maging isang sundalo muna, sabihin natin. Or yung competence na yun, makikita natin na mula sa Diyos. Tama ba? Kasi na-anoint na siya nun eh. Tsaka talagang, kahit sa kanyang batang edad, no, talagang kahit pastol pa lang siya, is talagang kay Lord siya nakabase. Di ba? Laging sa kalooban ng Lord. Nakuha niyo po ba? Pero dahil dun, no, dahil sa sumisikat si David, syempre, imagine, big time yung kanyang napatay, no? Na itong si Saul is nagkakaroon ng galit kay David. To the point na gusto niyang ipapatay na si David, no? Imagine mo, nung una, natutuwa siya dahil si David yung nakakapagpakalma sa kanya kapag dumadating yung masamang espiritu. Pero dumating din yung point na siya na yung nagpapapatay kay David dahil sa inggit. Kasi wala na sa kanya yung espiritu, na kay David na. Tama? Imagine mo yun, ikaw yung hari, pero nakikita mo, iba yung mas kinakalugdan. Di ba? Parang suffering na kay Saul yun eh. Sabi pa dito, no, na ang isang paraan ni Saul para mapapatay itong si David is maging son-in-law niya. Kung saan ino-offer niya yung anak niya, anak ni Saul, no, ino-offer niya kay David para si David ay maging sundalo niya. Kumbaga, bibigay ko yung anak ko, kapalit ng anak ko, maging sundalo kita. Pero tinanggihan ni David yung una na anak ni Saul. Pero next, in-offer naman sa kanya yung isang anak pa na babae ni Saul. Ang pangalan, Michal. Or, di ko sigurado yung bigkas na dahil mahirap bigkasin yung mga pangalan talaga nila. Pero sabi natin Michal, na ang sabi dito, was in love with David. So Saul, again, tinanong niya ulit si David, kung ito bang si Michal, okay na sa'yo. And tumanggi si David, hindi dahil ayaw niya maging sundalo ni Saul. Ang tinanggihan niya si Saul dahil alam niyang wala siyang yaman para ihandog, no? Or kasi uso pa nun yung tinatawag na bride price, parang may halaga yung asawa, di ba? Kaya ang nangyari, no, ang naging condition na lang ni Saul para maging son-in-law or para mapangasawa ni David itong si Michal is pumatay ng 100 Philistine, 100 kalaban ng mga Israelites, which is yung mga Philistine. Actually, to be specific, ang pinapagawa ni Saul, alam niyo yung pagdipat tuli, yung balat. Di ba? Nakaka-relate ba kayo? Tuli na ba kayo? Okay. Yung balat, yun yung pinapakuha ni Saul. So imagine mo, para makakuha ka ng 100 na ganon, kailangan 100 yung mapapatay mo, tapos tatanggalin niya yan. Di ba? Foreskin yung tawag. Yun yung pinapagawa ni Saul kaysa dun sa magbigay siya ng bride price or magbayad ng bride price. No? Alam niyo yung nagawa ni David? Hindi lang 100 yung binigay niya kay Saul, 200. Times 2 niya. Another event sa kanyang buhay na nagpapakita ng kanyang competence. Diba? Imagine mo yun, 200 yung pinatay mo para kuhanan ng foreskin at ihandog kay Saul para kapalit ng kanyang anak. Kahit nga siguro tayo, kung lalaki ka, baka isa lang yung mapatumba mo, tapos tumba ka na rin di ba? Pero siya, 200 yung napatay niya. Tsaka imagine nyo, nakukunin niya yung foreskin. Sabihin, kung 200 yung kalaban mo, siyempre tatanggalan pa niya ng damit yan. Alam niyo yung parang, pag nakuha niya yung foreskin, talagang isabihin, kalmado na yung battlefield Kasi talagang napatay niya na lahat yun. Hindi mo naman pwedeng papatay kang isa, tapos tatanggalin mo. Wait lang, sabi mo sa kalaban, di ba? Hindi naman. Tuloy-tuloy yung laban niya nun, panigurado, kung titingnan natin. No? So may dalawa na tayong nakitang ebidensya ng pagiging competent ni David. Yung una yung napatay si Goliath. At ngayon yung naihandog niya yung 200 foreskin para sa kapalit kay Michal.
At ganun din, no? Eventually, namatay din si Saul sa katandaan. Kung di ako ay, hindi. Iba-iba kasi yung sinasabi, no? Pero ang nabanggit nga natin kanina, namatay siya dahil sa pagpapakamatay din niya dahil nga sa mga Filisteo. Pero ganun man, no? Si David, hindi niya pinush yung sarili niya na maging hari agad. Kumbaga, hinintay niya na talagang, alam niyo yung hindi siya nanguna na maging hari. Na, namatay na si Saul, ako na yung next. Hindi siya ganun, no? Na hinayaan pa rin niya na yung will ni Lord yung mangyari. And napakagandang bagay nun. Kung titingnan natin yung pag-angat ni David, maganda. Tama? Talagang yung pinapakita lahat yung guidance ni Lord, di ba? Dahil lagi niyang hinayang si Lord, siya yung mangunguna. Tama? Makikita natin, walang sin halos na pinakita dito. And sabi dito na, David always asked God first for permission and instructions before going into battle. A practice he would continue as a king. Diba? Napaka-swelo siguro ng mga tao kung yung hari nila is laging kumukonsulta muna kay Lord. So imagine mo kung yung presidente natin laging magtatanong muna kay Lord, kukonsulta muna kay Lord, and kung ano yung will niya, tsaka anong utos niya, bago gumawa ng action. Diba? Ganon si David, hanggang nung siya yung naging hari. Pero kagaya ni Saul, nagkaroon din ng downfall itong si David. And isang bagay kung saan siya nagkaroon ng downfall is nung tinatransport nila yung Ark of the Covenant. Itong Ark of the Covenant, isa sa napaka-sacred na masasabi natin relic or item sa Bible, kung saan ito yung simbolo ng presensya ng Diyos. Diba? Kasi itong Ark na to is nakuha ng mga Philistine. Ang ngayon, siyempre dahil nananalo sila David, gusto nilang ibalik, diba? Sa Israel, itong ark na ito. Maganda yung layunin ni David. Siyempre, yun nga, kapag nakuha nila ulit yun, yung sabihin, napapasok na nila yung Philistine. Sabihin, mahina na yung depensa. Nananalo sila against sa kalaban. At dahil nasa kanila yung ark, parang sinasabi na nasa kanila yung presensya ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Pero pumasok yung downfall dito sa part na to kasi ang nabanggit kanina, si David is kumukonsulta at humingi ng permission, pati instructions. Tama ba? Bago niya gawin yung isang bagay. Pero alam nyo, nung tinatransport nila, itong ark, is hindi siya nakasunod doon sa instructions na sinasabi ng Lord kung paano i-transfer or i-transport yung ark. Ang ginawa ni David is gumamit siya ng cart. Parang i-visualize nyo, kariton. Alam niyo yung pagka may mga naglalakad ng santo, di ba? Yung parang may gulong, tapos may humihila. Imagine niyo yung humihila is ox or hayop, no? Ganun yung naging method ni David para ilipat yung ark mula sa lugar ng mga Filisteo papunta sa Israel, no? And yung method na yon is hindi tugma sa kung ano yung instructions ni Lord. So doon pa lang nagkaroon na ng kasalanan. Dahil may hindi pagsunod. Nakukuha niyo po ba? So nakita na natin, nagkaroon ng sin, no? Alam niyo, dahil sa sin na yun, no, na nagkaroon pa ng isang Israelite na namatay. Ang gusto lang naman niya is tumulong kasi nakita niya, na-stumble yung ox, yung hayop na umihila. So siyempre medyo na-shake yung cart. Tumulong siya. Parang nag-assist lang siya. Kahawak niyang gano'n, namatay siya. Imagine mo yun. Magandang loob lang naman siya, di ba? Pero namatay. Dahil kasalanan ni David. Dahil nga, mali yung method na ginawa niya. Ano ba sinasabing method? Ang sinasabing method, hindi na natin babasahin, pero nasa Exodus 25, verse 12 to 15. Kung saan dapat ang method na yon is bubuhatin ng mga Levites yung ark gamit yung mga poles, mga sabi nating tubo para sa term natin, no? Parang pasan-pasan nilang ganun. May dalawang ganyan, tapos nandito yung ark, tapos may mga bubuhat na Levites. May specific lang na mga tao na bubuhat, mga Levites lang. Itong yung Uza na tinatawag, yung taong namatay sa unang attempt nila na mailipat itong ark, namatay siya kasi hindi siya Levite. Doon din, mali din yun. Dahil nga dapat Levite lang yung magdilipat. Hinawakan niya. Nagalit si Lord. Namatay. Di ba? Kaya nung next attempt nila David, doon pa lang siya talagang sumunod doon sa instructions kung paano ilipat. Di ba? Nakakalito ba? Amen, no? Nakakalito. Maraming storya.
Pero ang point lang natin doon, na nagkaroon ng hindi pagsunod sa instructions nga. Di ba? Kaya nagkaroon ng sin. And alam natin, kapag nagkakaroon ng sin, nagkakaroon ng decline sa spiritual life. Tama? Gaya ng binabanggit natin kanina. Kung kay Saul nagkaroon ng separation after nagkaroon ng kasalanan, ngayon naman nagkaroon ng incompetence kay David. Tama? Kasi ito, pasimula pa lang to ng mga iba pa niyang mga mistakes din. Hindi kasing lala nung kay Saul. Although sa totoo lang, malala din kasi umabot sa point na nung binilang niya yung mga Israelites or specifically mga sundalo niya, di ba? Nag-question ng death ng 70,000 na Israelites dahil sa pagkakamali din ni David. Di ba? Sabi sa kanya, huwag niyang bibilangin. And parang pinapakita niya na wala siyang tiwala sa Diyos. So, kasalanan ulit. Anong naging bunga? Diba? Naging incompetent siya bilang hari. Paano siya naging incompetent? Hindi yan napangalagaan yung mga tao niya. Namatay sila. Tama? Kung saan ang naging competent siyang hari, hindi mangyayari yan. Nakikita niyo ba? Hindi lang hari yung nadamay, pati yung nasasakupan niya. And sinabi natin kanina, no, tayo ba? Hari ba tayo? So kahit pala magkasalan ako ng kasalanan, wala namang madadamay. Hindi po. Kasi alam ba, for example, no, kung tatay ka, meron kang pinamumunuan. Tama? Wala po ba? Meron, di ba? Meron tayong pinamumunuan. Ganun din, no, kung nanay ka, namumuno ka rin naman sa asawa mo, ay sa anak. Tama? Hindi nyo na-gets yung joke, no? Hindi na kasi sila ganun. Nagbago na sila. Amen ba? And ganoon din, yung mga anak, meron din naman kayo pinamumunuan. May mga kaibigan, di ba? Lahat tayo meron pinamumunuan. Kung wala kang kaibigan, wala kang asawa, wala kang anak, pinamumunuan mo rin yung sarili mo. Hindi naman yung sarili mong will. Pero actually, kung pinamumunuan mo yung sarili mo, at yung decision mo sa sarili mo is sundan yung will ni Lord, di ba? Pamumuno pa rin sa sarili yun. So, sabihin, lahat tayo may pinamumunuan at hari tayo sa kanya-kanyang bagay. So, kung tayo magkakasala, makakaranas din tayo ng separation and incompetence kapag tayo'y nagkakaroon ng spiritual decline. And ayaw natin din yun, tama? Ayaw natin yung separation and ayaw din natin yung incompetence. Imagine mo yun, lagi kami gagawin or susubukang bagay pero hindi ka natatagumpay. Wala ka nang magagawang bagay na maganda, tama? Kung ikaw nag-aaral ka, nagkaroon ka ng incompetence dahil nagkasala ka, todo review ka pero pagdating sa exam, bagsak. Lugmok, di ba? Fallenness. Napakapangit na bagay ng tama. Kaya ang pinaka-tip lang naman is don't sin. Di ba? Nakuha niyo po ba? Even though David knew that consulting God is of the utmost priority, yun yung pinaka-dapat niyang gawin, he didn't do so. Hindi niya ginawa na kumonsulta sa Diyos. He sinned, resulting to his incompetence as a king. Kaya nga sa binasa natin kanina, yung unang-una na binanggit ko sa inyo, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Alam mong dapat ito yung gawin, alam mong dapat dumalo sa gawain, hindi ka dumadalo. Nagkakasala ka. And ang bunga ng kasalanan is spiritual decline na magka-separate sa atin kay Lord and magkakos ng incompetence. Naunawa niyo po ba? Marami lang tayong kinukwentong storya, no? Para malay nyo, ngayon nyo lang pala narinig yun. No? Pero ang point lang talaga is that ang sin, yung pinaka, may sala. Ang kasalanan na may kasalanan. No? Ang kasalanan, yung dahilan kung bakit nasa-separate at nagkakaroon ng incompetence yung tao. Amen ba? May isa pang bagay si David dito pero hindi na natin pag-uusapan. No? Ang sinasabi din sa Philippians 2:13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Napakagandang verse nito. No? Sabi dito, God is who provides us the will and strength to do His purpose. Tama ba? Si Lord, yung nagpo-provide sa akin ngayon ng karunungan and will para tumayo dito at magbahagi ng salita. Pero kung ang mga sasabihin ko is sa akin lang, palagi ko hindi po provide ni Lord yung knowledge and wisdom na yun, di ba? Kasi kung babasahin natin maigi yung verse na, actually medyo nakakalito siya, pero pag binasa mo maigi, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin, so gustuhin natin, naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So once na yung gagawin natin is according to the will of God, doon pa lang niya po provide yung will and
dugtong na natin, no? Yung strength, yung skill, talents, di ba? Para gawin yung bagay na yun. Kasi according sa kanyang will. Nakukuha niyo po ba? So, don't expect na pag yung isang bagay na gagawin mo, hindi naman align sa will ni Lord, is magtatagumpay. Tama ba? Siguro kung magtatagumpay man yan, baka wala ka kay Lord. Hindi naman hayaan ni Lord na mangyaring isang bagay kundi naman according sa kanyang kagustuhan. Although in some instance nga, no, tulad ng pagiging hari ni Saul, pinahintulutan niya. Pero hindi naman niya sinabing ayaw din talaga niya. No? Anyway, we know that consulting God is the right thing to do. With that, we'll avoid sinning against God and incompetence in what we will do. Alam natin na yung pagkonsult kay Lord is yung tamang bagay. Tama ba? And hindi lang naman yung about sa pagkonsulta yung pwedeng applicable dito. No? Naging focus lang natin yung pagkonsulta dahil kay David. Pero in general, kapag may bagay tayo nga na alam na dapat natin gawin at hindi ginagawa, magkakasala tayo. And yung kasalanan na yon maglilid sa incompetence. Nakukuha niyo po ba? Hindi lang sa consulting yung focus natin doon. Nag-center lang tayo doon dahil nga sa mga example natin na figures. And lastly, ano yung next ng sin? N, di ba? Ano yung una? Ano meaning ng S? Separation. Yung I? And then yung N, medyo unfamiliar siguro sa iba, no? Negation. Pwede ba din sabihin, negation. Negate. Parang, ang ibig sabihin nito, no, the contradiction or denial of something. Kabaliktaran ng, actually, yun ang meaning niya, kabaliktaran or nanenegate. Nakokontra. The contradiction or denial of something. Palagay niyo, sino yung example natin dito? Kung yung unang hari is Saul, yung pangalawa si David, sino kaya yung pangatlong hari? Si Solomon, the wisest man. Imagine nyo, no? Pinaka-wise na tao, pero nakuwang magkaroon ng kasalanan. Diba? Tayo, hindi pa nga tayo pinaka-wise. Paano pa tayo? Kawawa na tayo, no? Hari na yon, man after God's own heart, wisest man, pero nagkakasala pa rin. Si Solomon is anak ni David at ni Bathsheba. Okay? Si Bathsheba, hindi na natin pinag-usapan kanina, pero another part yun na kung saan nagkasala si David. Kasi nabuntis niya ito si Bathsheba. And ito nga, si Solomon yung naging bunga. Nung nabuntis si Bathsheba, is pinapapatay ni David itong asawa niya. Indirectly. Kumbaga, parang yung method ni Saul kay David. Gusto ni Saul, lumaban si David sa mga Pilisteo para mamatay sa digmaan. Parang ganoon din yung ginagawa ni David. Nung nabuntis ni David itong asawa ni, ano pa si pangalan? Uriah yata, kung di ako nagkakamali. No? Uriah. U-R-I-A-H. No? Nung nabuntis nga nitong si David, itong si Bathsheba, parang ganoon din yung naging method ni David na kailangan lumaban itong si Uriah para mamatay sa digmaan. Imagine mo, siyempre, malinis nga naman yung kamay niya. Namatay siya sa laban. And nagalit si Lord dun, no, na sa nangyaring yun. Actually, pinuna din si David ng propeta. No? And nagkaroon din ng parang sumpa na dapat mamamatay itong anak ni David kay Bathsheba. Pero dahil nga si David is agad humingi ng tawad at agad nagre-repent. Kumbaga, hindi naman tinolerate. Pero siguro nakita talaga ni Lord yung puso ni David, no? Na talagang pinagsisisihan niya yun. And dahil doon, nagkaroon ng King Solomon. Background lang po yun, hindi pa po yun ang ating usapan. So kagaya ng mga kanina, pag-usapan din natin paano umangat si Solomon. So nabanggit nga natin na si Solomon is anak ni David, so minana niya yung pagiging hari. Hindi tulad ni David, di ba naging hari siya dahil yun nga, sa mga victories niya, at saka naging in-appoint na siya nung namatay na si Saul. Ganon din, no? Sabi dito, when he ascended to the throne, he sought after God, and God gave him the opportunity to ask for whatever he wanted. So, binigyan siya ng pagkakataon ni Lord na hilingin kung ano yung gusto niya. So, binigyan daw si Solomon ng pagkakataon upang hingin kung ano yung nais niya, no? Para sa kanyang pamumuno. Ang sabi dito, Solomon humbly acknowledged his inability to rule well and unselfishly asked for God for the wisdom he would need to rule God's people justly. Yun yung hiniling niya, wisdom.
na nagmumula kay Lord. And binigay ni Lord yun, no? And hindi lang wisdom yung pinagkalob sa kanya. Sa pamumuno ni Solomon, halos payapa. Hindi tulad nung kay Saul at kay David na may mga digmaan talagang major battles. Sa panahon ni Solomon, medyo may kapayapaan naman. Kahit papaano, no? And isa sa pinakasikat din na ginawa ni Solomon kung saan napakita talaga yung kanyang wisdom is noong pinag-aagawan niyang bata. Alam niyo ba yan? Yung pinagagawa niyang bata na kung saan may dalawang nanay na nag-aangkin doon sa bata. At ang naging method ni Solomon upang malaman kung sino yung nanay is pinautos niya ipahati yung bata. Di ba? So makikita doon yung wisdom. Tama ba? Na na-apply niya yung wisdom na nagmumula kay Lord. Medyo binibilisan ko na lamang po, no? Solomon wrote many proverbs and songs and completed many building projects. So marami siyang naging achievements din naman sa kanyang pamumuno. Pero kagaya ng ibang hari, kagaya ng kanyang tatay at ni Saul, nagkaroon din siya ng downfall. Lahat silang tatlo. Solomon had 700 wives and 300 concubines. Many of them are foreigners who led him into public idolatry in his old age, greatly angering God. Nagkaroon daw siya ng 700 asawa at 300 aliping babae. Imagine niyo, 1,000, di ba? 1,000 na sakit ng ulo yung meron siya. Tama ba? Kaya nga siya yung sumulat ng Ecclesiastes. Sabi niya, no, natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Ito'y walang iba kundi babae. Kailangan muna niya maka 1,000 na asawa bago niya ma-realize yan. Hindi pa niya na-realize sa una eh. Karamihan dito, una pa lang na-realize na nila yun. Tama ba? Meron ba? Ha? Amen. Hindi, babae yung sumagot. Sa lalaki, wala naman. Diba? 1,000 muna yung kailangan niya maging asawa bago niya na-realize na babae pala yung mas masaklap pa sa kamatayan. Ganun na lang kabigat yung naging niya. Imagine, mas pipiliin mo mamatay kaysa magkaroon ng asawa or babae. Huwag kayong maghiwalay, ha? Sinasabi ko lang yung nakasulat dito. Kasi si Solomon din kasi yung nagsulat ng majority ng Ecclesiastes, no? And actually, may mga verses pa dito kung saan pinakita kung paano nagkasala si Solomon. Pwede ba titignan sa 1 Kings chapter 11, verse 4? Dapat yung chapter 11, verse 1 to 16, kung di ako nagkakamali. Pero jump na lang tayo, no? Sa 4 tayo. Basahin ko lang, no, isa-isa. Sapagkat nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Diba? Yung iba niyang asawa, sila pa yung naging dahilan para mawala yung paningin niya kay Lord. Na sila pa yung nagdulot para sumamba si Solomon sa ibang Diyos. Napakabigat na kasalanan, lalo na bilang hari ng Israel, na alam niyong sentro niyo ay si Yahweh. Tama ba? Kung kailan pa mo siya tumanda, no? Saka siya naligaw ng paningin at ng landas. Tingnan din natin sa verse 8. Gayon ang ginawa niya para sa lahat ng kanyang mga asawang banyaga na nagsunog ng mga insenso at naghain sa kani-kanilang mga Diyos. Verse 9 hanggang 11. Kaya't ng Panginoon ay nagalit kay Solomon sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon. Napakasaklap na bagay. Tama? Dahil doon sa mga naging asawa niya na foreigner. Kasi hindi ibang nationalities na. Kaya nga binanggit kayo na sa 4, no, na mga banyagang babae yung halos nag-cause kay Solomon para lumayo sa Panginoon. Sa Diyos ng Israel, nagpakita sa kanya ng 2 ulit. Verse 10. At siyang nag-utos sa kanya tungkol sa bagay na ito, na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos. Ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. May disobedience din, no? Na sinabi naman na dapat is kay Lord lang sa susunod. 11. Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo tinupad ang aking tipan. At ang aking mga tuntunin na aking iniutos sa iyo, tiyak na aking aagawin ng kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. At dyan po sa 11 papasok yung negation. Kung saan, ang sabi natin sa negation kanina, contradiction or denial of something.
binawi yung pagiging hari kay Solomon. Yun ang negation na nangyari dyan. Na-negate, na-deny si Solomon para maging hari ng Israel. Nakita niyo po ba? Naunawaan niyo po? Pwede rin ba natin tingnan sa 14 ng 1 Kings verse 11? At pinadalhan ng Panginoon si Solomon ng isang kaaway, si Hadad na Edomita. Siya yung mula sa sambahayan ng hari sa Edom. Kasi kung maalala nyo kanina, sinabi natin na nung panahon ni Solomon is halos payapa yung kanyang paghahari. Pero dahil sa pagkakasala niya, na tumalikod siya kay Lord, sumamba siya sa ibang Diyos. Hindi lang yung pagiging hari yung binawi sa kanya, kundi yung kapayapaan din na ibinigay sa kanyang paghahari. Nakita nyo? Diba? Hindi lang yung pagiging king, pati yung peace na meron sila. God gave Solomon kingship. God is also who took it. Diba? Sabi nga sa Job 1:21, kunin lang natin yung bandang baba. Sinabi dito, si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Diba? So, kung tayo magkakasala sa Diyos, may kakayahan siyang bawiin kung ano yung binigay sa'yo. Tama ba? Kung ikaw mayaman, maunlad, kasi yun yung pinaka-basis natin ng talagang tanyag, di ba? Kapag kaya mong bilhin yung tao, ay hindi pala. Kapag kaya mong bilhin lahat ng bagay, di ba? Pero once na nagkasala ka at hindi na si Lord yung tinitignan mo, pwede yan bawiin sa'yo yan. Pwede ka rin naman yung hayaan sa iyo yung yaman na yan eh. Ang mangyari nga lang, pag meron ka ng yaman na yan, hindi mo na ma-feel yung ligaya. Tama? Kasi ako nang mayaman pa ako. Hindi, pero biro, di ba? Parang kapag kasi nakukuha mo na lahat, alam mo yung wala na yung joy doon sa bagay na yan. Kahit makuha mo man yung modelong version ng Click ulit, may version 4, version 5, kung makuha mo yung bagong modelo ng Fortuner, o magkaroon ka ng 100 bahay, diba? Parang wala lang. Pero kumpara mo sa isang mahirap na nakakain ng Chicken Joy, diba? Masayang-masaya na sila doon. Sabi nga, hindi man binawi siguro ni Lord yung yaman, babawiin naman niya yung joy na meron ka. Ang hirap mamuhay nang walang sigla yung bawat araw mo. Imagine, babangon ka lang, magbi-business ka, pero pagkatapag-uwi mo ng bahay, wala na. Diba? Kaya balance lang ang mundo eh. Kung di kayo mayaman, maayos ang pamilya nyo. Kung mayaman kayo, baka hindi kayo nag-uusap sa pamilya. Diba? Fair lang ang mundo. Tama ba? Ulitin ko lang, si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Kung ano man yung katalinuhan din na meron ka, kung hindi para kay Lord, at ginamit mo para sa iba, kasi sila na yung ginadjust mo. Kung ginadjust mo na is yung pag-aaral, yung katanyagan, yung karunungan mo, babawiin ni Lord. Amen ba? The Lord gave and the Lord has taken away. If you want to keep God's blessings, let us not sin against Him. Lahat naman eh. Kung ayaw mo ma-separate kay Lord, huwag kang magkasala. Kung ayaw mong makaranas ng incompetence, huwag kang magkasala. Kung ayaw mong bawiin ni Lord or manigate yung mga pinagkaloob sa'yo, huwag kang magkasala. Yung, sabi natin, we are doomed talaga kasi kailan ba tayo hindi nagkasala? Ano bang magagawa natin? So, sabihin, lahat tayo masaseparate. Lahat tayo magiging incompetent. Lahat tayo babawiin ko ano yung meron tayo. Kasi lagi tayong nagkakasala. Pero alam niyo yung magandang bagay, sinasabi dito na in-encourage tayong huwag magkasala. Sabi sa 1 John 2:1, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Sinasabi sa atin ng sumulat na as much as possible, huwag tayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid. Yung isang good news na lang. Diba? Ayoko naman kayong iwan na, kawawa na kami kasi separated na kami yan tsaka incompetent. Diba? May pag-asa pa. Okay? And sabi nga, na sikapin natin huwag magkasala. Pero kung magkasala man, meron tayong tagapagtanggol, which is si Jesus. Amen ba? Na napakagandang bagay. Kasi alam naman ni Lord yung kakano natin, limitasyon. Ayaw ko sabihin to, pero totoo naman na tao lang. And nature talaga natin, dahil minana natin sa ating mga ninuno, yung kasalanan. Tama? Simula pa lang sa unang-una, kaila Eva at Adan, na sila na yung unang nagkasala at minana natin. Diba? Pero God is gracious na nandiyan si Jesus upang maging ating tagapagtanggol. Amen ba?
Itong verse na to, no, it encourages us not to sin, but if we sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ. Pero, huwag natin gagamitin yung excuse na, ay, hindi, okay lang magkasala ako ngayon. Nandiyan naman si Jesus para mag-front, di ba? Alam naman ni Lord kung nagmamalabis ka o hindi. Tama ba? And alam din naman ni Lord kung sino yung totoong humingi ng kapatawaran. Sabi nga, kung tama yung pagkakalala ko, pag sinabing repentance, total pag-ikot. Ano ba yung pag-ikot? Turn. Di ba? Di tatalikuran mo kung yung naging kasalanan mo or yung dati mong pamamaraan. Tama? Kung totoo kang nag-repent. What if humingi ka ng tawad, pero mamaya, yung hiningi mong tawad, ginawa mo ulit. Wala doon yung repentance talaga. Tama? Pero still, kung magawa man natin ulit, lagi pa rin humingi ng tawad sa Diyos. Amen ba? Sabi rin sa kung maalala natin kanina, ano yung binasa natin una? Romans 3:23, di ba? Na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero kung babasahin natin pabalik, sabi sa 22, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. Maganda dun yung first part niya, no, na ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Bagaman lagi tayo nagkakasala. Pero kung may faith tayo kay Lord, di ba, na nagiging righteous pala tayo. Yun na lang yung isang bagay din na talagang magiging paraan natin para malinis sa kasalanan. Amen ba? Kung ayaw nating ma-separate, ayaw nating maging incompetent, ayaw nating manegate, pero nagkakasala, sana na lang na magkaroon pa rin tayo ng faith kay Lord. Faith na siya pa rin na magpapatawad, siya pa rin na magiging paraan para maligtas tayo, di ba? Given naman nga siya talaga na magkakasala at magkakasala. Pero kagaya ng kanina, in-encourage na huwag magkasala. Pero kung magkasala man, is nandyan si Lord. And kung nandyan si Lord pero wala kang faith, useless. Kaya kailangan, we must have faith to Jesus. Amen ba? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero sabi sa 24, ngunit dahil sa kanyang kagandaang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Amen. Ano ba yung pinakatinutukoy natin? Jesus lang. Tama. Walang ibang method na sinasabi para maging righteous. Yung pagbabasa, pag-pray, susunod na lang yan. If you follow Jesus, if you have faith, natural lang, nalalabas yung mga yan. Palagay mo ba follower of Jesus kapag mainitin yung ulo? Nagsisinungaling, di ba? Hindi follower of Jesus kasi, di ba, dapat maging Christ-like. Tama? Nasusundan niyo po ba? Nagmamadali na yan, no? We became righteous because of our faith in Jesus. And alam niyo po ba, yung righteousness is kabaliktaran ng fallenness. Diba? Dapat yung direction natin papunta sa righteousness, hindi fallenness. And sabi nga natin, yung fallenness, dulot yan dahil ng kasalanan. Yung righteousness naman dahil kay Jesus. The faith in Jesus is the key for salvation. While humanity is inherently flawed, or talagang likas na makasalanan, a path to right standing with God is provided through grace and faith. Mahabag naman yung Diyos. Na ulit-ulitin ko lang, as long as nakikita niya talaga yung puso mo, di ba? Tayo na may patatawarin sa ating mga kasalanan. Kasi kung hindi pa tayo patatawarin dahil sa grace and faith, ano pa yung method natin? Ano pa yung paraan para makapunta sa kaharian? Wala. Tama? Our sins were justified freely by His grace. And sinasabi rin sa 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Just confess our sins. Amen. Regardless kung ano mang sin yan. Ewan ko tayo na lang kapag sa bahay or sa sarili mo, parang nahihiya ka pang humingi ng tawad, di ba? Siguro dahil ang kapal naman ng mukha ko, ito na yung kasalanan ko. Tapos, harap pa kay Lord. Di ba sinabi nga, kung sino yung may sakit, dapat hinahanap yung magagamot. So kung sino yung may kasalanan, hanapin mo yung nagpapatawad. Amen ba? Yun lang naman yung dapat ating tandaan, no? Na huwag tayong magkasala. Yun lang yun. Ang dami ko lang sinabi. Pinatagal pa natin, yun lang yung gustong sabihin.
And kung magkasala, kay Jesus lang yung ating pag-asa. Dahil siya lang yung ating tagapagtanggol na magpapatawad sa atin. Amen ba? So, hindi ko alam kung paano yung ending, no? Pero kagabi, ang nilagay lang ni Lord sa akin is like, hindi naman ako kakanta. Gusto niyo bang kumanta ako? Walang tutugtog eh, sorry, no? Let us pray lang ng maikli kung saan hingi lang tayo ng tawad kay Lord sa ating mga kasalanan. Amen ba? Ito, kinakabahan ako, hindi pa ako nag-pray sa inyo talaga ng ano. Maikli lang, like, i-confess lang natin kay Lord yung ating sins. Amen ba? Tayo po yumukod manalangin. Lord, lumalapit kami sa inyong harapan ngayong umagang ito, Lord, na sa aming mga narinig na salita, Lord, na ayaw naming danasin itong separation, Lord God, incompetence and pagbawi ng inyong mga blessings sa amin, Lord. Ayaw naming malayo sa iyo, Lord, dahil alam namin na wala kami magagawa, Lord, kapag kami malayo sa iyo. And gaya nga ng nabanggit, Lord, na isa yung nakakatakot na karanasan, Lord, na hindi ka namin maririnig kapag kami lumalapit sa iyo, Lord. Kaya ngayon, Lord, na narinig namin itong mga to, kami humihingi ng kapatawaran, Lord God, sa aming mga kasalanan upang mawala po ano man yung naglalayo sa amin sa iyo, Lord God. Sa iyo kami, Lord God, lumalapit dahil ikaw lang ang aming pag-asa, Lord, na maligtas at makaabot sa inyong kaharian, Lord God. Wala kaming ibang naisin, Lord God, kundi ang makasama sa iyong kaharian. Kaya kung nagkakaroon man, Lord, ng ibang laman ng aming mga puso, isipan, Lord, kung may nagagawa mo kaming kasalanan na hindi ka nais-nais, Lord God, hiningi namin ang kapatawaran nito, Lord God. Alam mo, Lord, kung sino yung mga totoong humihingi, Lord God, ng kapatawaran at nagpapalinis, Lord God. Dahil kahit ano man yung bigat ng kailang kasalanan, Lord God, ay nandiyan ka upang i-provide, Lord God, yung pagpapatawad. Alam namin na hindi kami karapat-dapat, pero alam din naman namin, Lord, na wala kaming ibang asahan kundi ikaw lamang. Nawa, Lord God, ay sa mga narinig namin ito, kaming mga magkakapatiran ay lalo pa naming mas pag-usayan, Lord God, na malayo ang aming sarili, Lord, sa pagkakasala. At magagawa lang din namin yun, Lord God, kapag kami iyong sinamahan, Lord. At gayon din kung kami ay merong will upang umiwas, Lord God, at mag-repent totally sa mga pagkakasala, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa mga salitang ito na bagaman nag-consume na maraming time, Lord God, pero alam namin na hindi mapupunta sa walang kabuluhan ng mga ito, Lord God. Na maging reminder sa bawat isa na maging cautious, Lord God, sa kailang pamumuhay na umiwas sa pagkakasala, Lord. And kung magkasala man ay sa iyo agad dumulog, Lord God, tulad ni David. I-bless niyo, Lord God, yung mga nakapakinig nito at naway tumimo sa puso ng bawat isa. Muli, Lord God, linisin niyo kami sa inyo pong papuri, luwalhati at pagsamba sa dakilang pangalan mo, Jesus. Amen.